Cindy, asawa ka na ng anak ko. Bulong niya habang marahan kaming umiikot sa gitna ng dance floor. Kalimutan mo na ang lahat. Para na rin sa ikabubuti ng bata. Maging mabuting asawa ka kay Carlo. Hindi ako nakasagot. Tumingin ako kay Carlo na masayang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Hindi man lang niya alam na ang lalaking sumasayaw sa akin ngayon ang unang nagmamay-ari sa babaeng pinakasalan niya. Sa gabing iyon, habang nasa tabi ko si Carlo na mahimbing nang natutulog, tumayo ako at tumingin sa salamin. Hawak ko ang aking tiyan. Tapos na ang selebrasyon. Ang mga bisita ay nagsiuwi na at ang bahay ay bumalik sa katahimikan. Pero sa loob ng aming kwarto, hindi ang inaasahan kong honeymoon ang nangyari. Dahil sa sobrang saya at pag-uumpawan ng alak sa reception, bagsak si Carlo. Nakahiga siya sa kama. Mahimbing ang tulog at amoy alak. Suot pa ang kanyang barong. Sinubukan ko siyang gisingin pero hindi siya gumalaw. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama. Suot pa rin ang aking pangkasal habang ang luha ay dahan-dahang pumapatak. Pakiramdam ko ay lalong bumigat ang puting gown na suot ko. Biglang bumukas ang pinto. Akala ko ay isa sa mga pinsan ni Carlo. Pero si Mang Roger ang pumasok. Hindi siya lasing gaya ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Tulog na siya, mahinang sabi ni Mang Roger habang tinitingnan ng kanyang anak. Opo, Mang Roger. Sobrang dabi po ng inom niya, sagot ko. Pilit na inaayos ang sarili. Lalabas na po ba kayo? Magpapahinga na rin po ako. Pero hindi siya lumabas. Sa halip, lumapit siya sa akin at isinara ang pinto. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balakat. Cindy, isang gabi lang ang nangyari noon. Pero ngayong kasal na kayo, kailangang masigurado natin na walang magdududa. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, kahit alam ko na sa loob-loob ko ang sagot. Hinawakan niya ang aking tiyan kung saan naroon ang bunga ng una naming pagkakamali. Bubuuin natin ng husto ang katawan ng anak natin, Cindy. Para sa susunod na mga buwan, walang magtatanong kung bakit ganito o ganon ang bata. Gagawin natin ito para sa kaligtasan nating lahat. Hindi po pwede, Mang Roger. Asawa ko na ang anak ninyo. Pagmamakaawa ko. Tulog ang asawa mo, Cindy, at ito lang ang paraan para manatiling buo ang pamilyang ito, giit niya.